Paano kung may nagtanong sa'yo ng ganito? Paano mo natitiyak na ang Biblia nga ay ang salita ng Diyos? So kapag tinapos po ninyo ang video na ito, magkakaroon na kayo ng 5 malinaw, maliwanag, at hindi papasubalian na mga dahilan kung bakit natin natitiyak na ang Biblia nga ang salita ng Diyos. Okay? Simulan na po natin. Here we go. Okay, number 1, how can we know the Bible is the Word of God? Number 1, it's presumption. It's presumption. Ano ba yung presumption? Ipinagpapalagay. So, inaangkin. So, inaangkin mismo ng Biblia na ito mismo ay salita ng Diyos. So, sabi po diyan sa Bible ay, thus saith the Lord, or the Lord saith. So, sinabi po yung thus saith the Lord, or sinabi ng Diyos, sinabi po ito ng 2,000 times in the King James Version of the Bible. Sa 2 Peter 1, verse 19 to 21, sabi doon, we have a more sure word of prophecy. Tandaan po natin, more sure word. Whereunto ye do well that ye take heed into a light that shineth into a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So nakita po natin doon na ang Diyos mismo, ang banal na Espiritu mismo, ang kumilos dito sa mga holy men of God na sumulat ng Bible, kaya nila naisulat ang Biblia. Ito po ay salita mismo ng Diyos. The Bible presumes to be from God, at hindi po tao, hindi kalooban ng tao. Ito ay ang holy men spoke as God moved them, na kahit pag sila nagsusulat, kahit hindi nila naintindihan minsan yung kanila pong isinusulat, kagaya po ni Daniel, sabi ng Biblia, isil mo yan, Daniel, yung mga prophecy, kahit di mo naintindihan, isil mo yan, okay? Kahit hindi mo alam yung sinusulat mo. Number 2, it's protection. Protektado. Sabi ng Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang Biblia po, malaman natin na ito talaga ang salita ng Diyos kasi yung protection niya, bakit hindi siya nawala hanggang sa panahon natin ngayon? This is the most loved book in the world, and yet ito po ang most hated book in the world. So kung titingnan natin sa history, ang mga kalaban ng Biblia ay ginawa ang lahat para lamang mawala ang Biblia, para lamang masira ang Biblia. Pero sa panahon ho ngayon ay hindi na yan kayang gawin ni Satan, hindi na niya ginagawa yan. Ang paraan na lamang niya sa pagwasak ng Bible ngayon is gumawa pa ng mga maraming versions na corrupt versions of the Bible. So hindi na po siya magtusunog ng Biblia ngayon. Pero makita po natin sa Jeremiah chapter 36, nakita natin doon na nung si Jeremiah ay nasa prison, binigyan siya ng salita ng Diyos. Okay, sinabi ng Panginoon kung anong mangyayari sa Israel. And yet, si King Jehoiakim, nung sinabi niya to kay King Jehoiakim, ay hindi ito tinanggap. At nagalit si King Jehoiakim. At anong ginawa niya? So, yung mga salita ng Diyos na isinulat ng mga scribes doon sa parchment, yung sa scroll. Dahil hindi niya nagustuhan na ang prophecy kasi masasakop ng ibang bansa ang Jerusalem, babagsak ang Jerusalem. Ang ginawa ni King Jehoiakim, winasak niya to. Kumuha siya ng kutsilyo at wasak-wasak niya yung copy ng Word of God. And guess what? Kahit sinira ni Jehoiakim yung copy ng Word of God, hindi pa rin napigilan yung gustong mangyari ng Diyos. Dumating din ng time na ang Jerusalem nga ay bumagsak sa kamay ng kanyang mga kaaway. God is the protector of His Word.
Totoo po yun na ang langit at lupa ay lilipas pero ang salita ng Diyos ay mamamalagi. Magpakailanman ang Panginoon ay nakatingin dito. Ito po ay kanyang pinoprotektahan. And sabi pa ho sa Psalms, ay forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Psalms 119 verse 81. Merong kopya sa langit ng Bible. Alam niyo po ba yun? Na merong kopya ang Bible sa langit. Kaya kahit anong mangyari, kahit sunugin pa nila lahat ng mga kopya dito sa lupa, ay may natitira pa din. Ganon din naman yung tabernacle. Pag tiningnan niyo po sa nung panahon ni Moses, yung blueprint ng tabernacle ay nakapattern doon sa tunay na tabernacle na nasa langit. You see, hindi talaga pwedeng mawala ito pong Word of God. Number 3, perfection. Perfect. Perfect po ang salita ng Diyos. Psalms 119 verse 128 to 130, therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Thy testimonies are wonderful, therefore, that my soul keep them. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Malalaman natin na ang Biblia ang salita ng Diyos dahil sa kanyang perfection. Kita niyo po, ang Bible ay made of 66 books, okay? And written over a period of 1,600 years at 40 different authors. At marami sa mga authors ng Bible, hindi man lang nakita-kita, hindi po magkakakilala. Si Moses, hindi niya po nakilala si Juan. Magkalayong era po sila. Hindi sila nagkakita. And yet, kung magsalita po sila, ay consistent. Merong unity. So, yung salvation na tinutukoy sa Old Testament is the same salvation na tinutukoy sa New Testament. And all of them are pointing into one a message. Yun ay tungkol kay Jesus Christ at tungkol sa kanyang kaligtasan na ibinigay sa atin. So, ang Bible po ay perfect. Ito po hindi naman science book ang Bible. Pero kapag nagsalita siya ng tungkol sa science, it is proven na ito po ay accurate. Halimbawa, Isaiah 40 verse 22. It is he that sitteth upon the circle of the earth. Sinabi po sa Bible na circle ang earth. So, sabi nila si Columbus daw, or si Magellan, ang nakapag-prove na ang Bible po is circle. Pero bago pa sila maglayag diyan sa karagatan na yan, kasi dati akala nila ang earth ay flat. Kapag dumunta ka doon sa dulo ay malalaglag ka daw. Pero sinabi na po ng Bible na yan po ay circle. Sabi rin sa Job 26 verse 7, he stretcheth out forth over the empty place and hangeth the earth upon nothing. So, panahon pa ni Job, napakatagal na niyan. Hindi pa niyan nauso ang mga makabagong siyensya na hindi pa natin alam na ang earth pala ay nakalutang. Pero sinabi na dito sa Job 26 verse 7 na ang mundo ay hangeth upon nothing.